What's up guys? Nag-shopping si Mrs. Max. Binilan niya ako ng gloves. Hi sir. Apo, sige po sir, sige po. Binilan niya ako ng gloves. Tapos binilan din niya ako ng jacket po. Ganda, at bili niya parehas kami. Ano to? 70 degrees? Ganda no? Tapos bumili rin siya ng helmet niya. Hindi nahintay na ako yung bibili. Ang bilis mong bumili talaga pag ikaw. Siyempre guys yung mga pera naman natin, sinisingit-singit ko lang. Kumbaga puslit ba? Siya kasi humahawak ng ating mga kaprasong natatago-tago. So yan no, wow, ganda ng forma mo boss ah. Ganda. Ang ganda rin ng helmet. So ito, komportable ito guys by the way, kasama natin ang King Tut Riders Club. Tama naman, ganda ng damit nila no. So meron rin tayo niyan guys. So naka multistrada din si boss. So ngayon akit tayo ng Daang Kalikasan at ipapasyal natin sila doon sa taas ng bundok. Pinitin natin to dahil kasama si Mrs. Kanina gamit ko yung Street Fighter, ngayon ito naman multistrada naman para komportable siya. Check lang natin yung mga dala-dala natin. So may dala akong mga stickers pala no, para may pamigay ko rin sa mga subscribers natin. At syempre pag Daang Kalikasan dapat may drone footage. Alright guys, ready na kami? Tara guys. Nag-request sila kasi medyo malakas sa atin yung mga friends natin na King Tut Riders. So sabi nila gusto rin daw doon ang pumasok sa Daang Kalikasan. Natapat naman guys na meron tayong konting investment doon. Allow kaming pumasok doon anytime na gusto namin. Yun ang kagandahan. Pero again, the Daang Kalikasan is not yet open for public guys. Dami nila diba? Sa atin naman nasa vloggers, wala naman tayong discrimination sa mga brand ng motor Kahit anong motor pa yan, pwede nilang gamitin. Hindi tayo ganon, okay? Hindi tayo exclusive Ducati. Kumbaga, pwede iba't ibang brand na makasama rin natin para at least, di ba, lumawak yung camaraderie ng mga kapwa natin rider. Okay, let's go. Kakatakot naman yung tunog nun. Wang-wang talaga Alright, welcome natin ang King Tut Rider. Let's go. And guys, pakarga lang tayo dito sa Petron. Bago yung kan mo sir Yung Tawan mo. Ayan guys, so tignan nyo kung gaano ka solid ang mga King Tut Riders. So yan, walang brand war yan no? Iba-iba kami ng brand ng motor. Ano tong motor na to? Ibang klase to Ganda nito CLX 700 X-Men. Wow, nice, nice. Ito pala yung ginamit ni Wolverine. Kaya pala X. Mamaya sa Daang Kalikasan ikutan natin lahat ng motor. Pag naka-naked kasi ano mo lahat ng hangin. Oo, palit ka na ng ng helmet. To. Sabay na ako dun. I do this. Alright guys, nakapagpakarga na kaming lahat. Let's go. Alright guys, so nakikita nyo ngayon ang isa sa pinakamalaking bamboo statue sa buong mundo. Yes, the biggest bamboo in the whole world. Nasa Guinness Book of Record yan. Nakita mo yung sign niya? Nakasign siya ng Watermax. Nakaganon siya. Watermax sign. Made of bamboo. Rabay tayo saglit, gusto nyo habang may araw pa. Sa mga Catholic, you can pray. This is your this is your pride. Sige, 10 piso lang. Magkano? Balik pa po 5 po isang motor. Ha? 5 piso isang motor po. 5 piso isang motor. Opo, ilan po 50 pesos lang. Alright, picture. Kanya-kanyang post na yan. Yun! Sir. Iyon yan Salamat. Ayun Ay Don, meron ka ba nung may pahabang ganon? Ubus na. 5,000 ang isang sir. Sir, papicture ka man sir. Bumaba sir, Bumaba po, kayo lang po. Thank you sir, thank you. Hello po. Thank you sa support. Alright, let's go. Thank you. Nice no, ganda ng lugar no. Tsaka knowing na meron sa Pilipinas na pinagmamalaki natin, pinakamalaking bamboo statue sa buong mundo, di ba? Alright, so next destination natin, Daang Kalikasan. Guys, welcome sa Barangay Malayo, Pangasinan. Literal na Barangay Malayo yan Ayan guys, mula dito sa baba, kitang-kita nyo na yung malalaking highway.
Mga kaibigan natin yung nagbibilad ng palay dito eh. Di nagmamadali, na-excite lang. So ito yung mga tindahan dito, tuwing hapon lang nagbubukas yan. Oo. Sa ngayon sarado sila. Kasi sa hapon maraming mga pupunta rin dito, pero hanggang dito lang sila. Thank you, thank you. Nakita mo yung bantay, naka watermark sign din. Ayan, enjoy the view guys. Relax lang, dun pa, mas maganda pa sa taas. Ganda oh. Yun oh. Yun oh. Leandro Baltimore in the house. Yun oh. Oh, ganda dyan. Enjoy the view. Maganda yan. Woo. Yeah boy. Oh, welcome guys sa Daang Kalikasan ah. Ang lamig oh. Ayan, sigurado lahat kayo nganga dito oh. Woo. Sarap. Ito na yung pinaka-top niyan. Yeah. Nasaan na sila? Iniwan tayo. Guys, this is a ride and pictorial with Leandro Baltimore. Yan siya oh. Yan oh. Nagasgas ko yung helmet ni Mami. Galit na galit siya sa akin. Tama ito. yung aray niya guys, ilang beses kong nagagasgas, bali wala. Pero itong empty helmet, dahil siya yung bumili, galit na galit pag nagasgas. Ay nako. Kalain nyo guys, si Sir Leandro Baltimore pala napakagaling magmotor. Ko na-expect. Siya pala ay graduate ng HPG, Executive Motorcycle Rides pala. Sorry na sir, nakapapto kasi tayo kaya naririnig niya yung mga pinagsasabi ko dito eh. Pagka mali ako, pakicorrect na lang boss Leandro ha. Guys, pagpasensya nyo na, medyo konti yung agilang nakita natin kanina. Papakita ko lang sa inyo guys yung Daang Katutubo na tinatawag, para at least medyo ma-appreciate nyo talaga yung lugar. Diba, ganito yung dinadayan yung ride sa Sydney. Pupunta ka ng Italy, ito lang din makikita mo. So sa mga previous vlog ko, hindi ko kayo na-ipasyal dito sa banda dito. So ngayon ay diretso natin sila para at least kahit paano makita nila yung talagang duktungan ng Daang Katutubo tsaka ng Daang Kalikasan. At since nandito na rin sila, medyo sulitin na rin natin yung pagkakataon na maipasyal sila. At syempre sa mga hindi nakakapasok dito, makita na rin yung status ng lugar. Ano ba ang lagay dito sa Daang Kalikasan? At bakit nga ba bawal pumasok dito? Ayan. So sasagutin na rin natin yan sa vlog na ito mamaya-maya lang. Oh, dito sa part na to guys, marami ng puno. Medyo gubat na. Ayan. So ito na, open space na naman siya. So nasa ibabaw tayo ng bundok. At doon sa makikita nyo sa dulo na yon, nandun yung camp ng mga army. So dito yung lugar ay secured. Kumbaga wala kang pangamba kasi meron tayong mga kampo dito. Turning right tayo guys. Oh, temporary road closed, sinara nila. This is already the border of Zambales. So pag diniretso mo na yan, Zambales ka na. So dalawa kasi yung naghaharang dito, the Municipal Mayor of Pangasinan and then the Municipal Mayor of Zambales. Ayan, diretso na tayo, pinapadiretso naman tayo.
Ikot lang. Babalikin tayo niyan. Mga army yan, mga kapgo. Bro, babalik din kami. Salamat. Okay, welcome po sa Daang Katutubo. Kita nyo yan, solar light lahat yan, no? Maliwanag dito sa gabi. Mataas ang lupa dito. Kita nyo yung scenery? Yan. Sa mga subscribers natin na hindi nakakaalam, nung hindi pa to ginagawa sementado, nagmumotor na kami dito using a dirt bike. So ito talagang trail side ko na to ever since. Teka, nag-enjoy sila dun eh. Ikutan natin. Ganda na yung tsura oh. Trail side. Trail side. Oh. Oy, bawal kumalat ha. Bawal sumemplang. Naka-video kayo. Hindi ko na kayo pahihirapan. Pero if you want to experience more, marami pa dyan magaganda. So tingnan nyo yung view oh. Woohoo! Grabe, di ba? Guys, kapag gusto nyo dumiretso, diretso lang tayo. Pag ayaw nyo na, balik na tayo ha. Magsabi lang kayo. Ayan, so turo ko na lang konti sa inyo. Ayun yung Daang Katutubo na nagduduktong sa Daang Kalikasan, yung dalawang yan. Yung nasa right side, ayun yung ginagawa ngayon para sa 100 families na mga katutubo dito. But actually, pag diniretso mo yan, ayan yung papuntang Zambales. Ang labas mo ay Santa Cruz, Zambales na. Actually, kaya nang dawirin yan. Kaya na. May mga ganyan lang. Kaya lang yun nga, kung gusto nyo pa. Ayaw nyo dumiretso ha, balik tayo. Sure kayo ha? As long as gusto nyo lang. Pero pag ayaw nyo na, okay lang. Alam po kasi ano eh, you are here to enjoy, hindi para pahirapan kayo. Ito pa lang, busog na yung mata nyo, no? Kasi this is the shortest road to Zambales, Pangasinan, Zambales. Ito yung pinaka shortest. Oh, ingat kayo sa pag-akyat ha, madulas yan. Bueluhan nyo na konti. Kung kadarating ka daw kasi, kaya ginawa to. Mas maganda kung darabang pa konti. Okay na tayo. Okay na. Dito safe ka mag-moto camping dito kasi may army na nagbabantay sa'yo dyan. Tsaka pwede mong i-request na bantayan kanila for your safety. Pero I would like to announce na dito wala lang mga NPA dito. I'm proud to announce ang Pangasinan ay NPA free. Na-cleared na yan according to General Mortera. Kasi dito yung mga NPA dito binigyan na ng pangkabuhayan ng gobyerno natin. Oo, ganun ang ginawa ni President Duterte para hindi na sila magrebelde. Kumbaga diniplomasya nila eh. Oo, bakit ka ba nagre-rebelde? Dahil walang pakinabang sa government. Pero ang ginawa ni Duterte, instead na awayin sila, ang ginawa, binigyan sila ng pangkabuhayan showcase. So by doing that, walang patayan nangyayari, walang krimen, di ba? Kung bababa tayo doon, mas paganda ng paganda tanawin. Kaya lang, pahirap ng pahirap ang kalsada. Kawawa yung mga naka-naked bike. Sa atin, baliwala eh. Kung nagandahan kayo dito, you must try Maliko, Pangasinan. Mas maganda na naman yun. It's a different na ganda kasi yung ganda niya, iba dito. Ito, yung ganda nito is may construction kasi magandang kalsada. The Maliko, Pangasinan is more on view talaga, sightseeing kasi maraming pine trees, maraming puno and overlooking mo ang buong Pangasinan. Kasi mas mataas na part na naman yon. Guys, i-share ko pala sa inyo yung aking gloves, no. This is a 70 degrees. Napakaganda niya, no. Ay, agila yun, no. Wow, nag-glide. Diyan sa baba, kung gusto niyo makita, ito tayo. Andyan ang mga 200 pieces na eagle sa lumilipad sabay-sabay. Wala na. Ayan, speaking of my gloves, so ang ganda rin yung panlinis ng lens ko. Pakita ko sa inyo, di ba? Kaya yung lens ko malinis na malinis kasi yung gloves natin, ang ganda ng feel, ang ganda ng
try this guys. Mapin nyo sa market. 70 degrees. Ganda. The master plan of this area is Mayor Paul Batawil. Mayor pa rin siya ngayon until now. Second term na niya. Kasi ang Pangasinan at ang Zambales dinidivide ng isang malaking bundok. So lahat you have to travel ng malayo para lang makapunta ka from Pangasinan to Zambales. Ito na yung magduduktong sa Pangasinan to Zambales. So napakalaking tulong ng kalsadang to pag nagkataon, pag binuksan. Very strategical yung paggawa nitong lugar na to kasi sobrang laki ng masisave nila sa transportation. Instead na 3 oras, 1 oras sa biyahe na lang. Oo, kasi sa laki ng kalsada, kita mo naman, di ba? Di ba, pag mas mabilis ang transportasyon, mas mabilis ang kalakalan, mas mabilis ang pag-unlad. Okay, nasa baba na tayo. Nararamdaman ko na yung konting init. Wala na yung lamig. Hindi nyo na itatanong, ang agila, kailangan nabuhay siya at least 50 hectares sa kanyang living area. Baboy Ramo, meron pa rin dito, tsaka mga deer. Kung bakit to tinawag na daang kalikasan? Kasi ito dati ang pinakamaraming puno noon. Kaya lang naging sentro siya ng laging. Pinutol yung mga puno, kaya naging ganyan. Tapos ipinangalan ngayon daang kalikasan kasi gustong ibalik ng government dito yung dati niyang ganda. Yung ngayon, tuloy-tuloy ang ano namin dyan, ang tree planting namin dyan. So gusto kong ma-invite ang King Tut Rider kapag meron kaming charity dyan para yan nga pala guys, sa mga viewers natin, ang King Tut Riders ay palaging tumutulong sa kanilang mga charity. I-follow nyo yung kanilang Facebook page para naman mas makatulong pa sila ng higit sa ating mga kababayan. Dito maraming na-aksidente before nung binuksan to kasi maraming nagkakarera dito ng mga bisikleta, yung nagpi-free wheel. Diretso yan. Maraming nag-overshoot. So tinigil muna nila yung pagpapasok ng tao. So again, as of the moment, bawal pa pong pumasok dito, not unless meron kayong property dito or meron kayong binibisita dito yung lugar ninyo. Ayun, exactly. Kaya kasi may mga private property na yung mga lupa dito. So this place is not open in public. Thank you sir. Alright guys, water break lang kami dito. So ang dami palang mga business na rin dito, no? Meron dito yung Tambayan Shop, tapos yung Anli Sangyup, tapos Daang Kalikasan Beer and Garden. Dami palang mga businesses na open na dito. Chill Tap, pili muna tayo ng tubig. Oh guys, uy, turon, ang sarap po. Oh, dami na dito. Hilaria Food Avenue pala. And guys, kapag kailangan nyo pala ng hardware, tawagan nyo si brother. Yo. Ayan. Anong number bro? Number ko, sir. Na pwedeng tawagan sa mga gustong bumili ng hardware supply? Sa number 0917 0917 156 156 0136. 0136. Alright, mula sa Daang Kalikasan, mga tarem, CJ's Barbecue, sir. CJ's Barbecue. Opo. Pangalan I-King Tut nyo guys. Yes po. Alright. And guys, sobrang enjoy kami. Ay, pamangkin, inaanak. Guys, bagong inaanak ko pala, Ninong ko. So expect nyo, palagi siya makakasama sa vlog ko ngayon. Pre, saan ka pa? May 5,000. May 5,000. Pamasko ko na yan, Pakimkim pa lang to. May papasko pa. Thank you bro, thank you. Thank you bro, thank you. Ako din actually, kahit walang allowance, ayos lang Ako, proud na ako sabihin ako, kaibigan ako ni Gren. Mas masarap yon kaysa sa allowance. Kaya lang, may alam ako Yung inaanak ko na yan, pag kinaibigan mo, mas malupit yan manghingi. Mas malaki, mabuburaot niya. Salamat kung nag-enjoy kayo. Pagbalik nyo, doon tayo sa Maliko. Ipapasyal ko kayo sa World War II history ng Pangasinan. Isang karangalan din na makasama dito sa King Tut Riders. Guys, di ba yung naturo ko sa inyo kanina, yung susong dalaga? Ito, susong may asawa. Pagka gusto nyo mapasyalan guys, yung lugar na yan, meron tayong itinerary dyan na pwede nating puntahan. Maganda rin yan. Bali, malamig sa taas nyan. Tapos marami ring pine trees. Ayan yung isang lugar na sinasabi ko sa inyo na Sitio Tala. Iba naman yung ambience niyan kasi compare kay Maliko. Iba din yan.
Tapos may daan din dyan papuntang Daang Kalikasan mula dyan. Kaya lang medyo mahirap yung kalsada. Pero kung dun lang sa may Sitio Tala na sinasabi, talagang solid na yung lugar na yan. Alright guys, welcome po sa San Clemente, Tarlac. So lahat ng mga harvest nila galing sa bundok like luya, sibuyas, bawang, dito ang bagsakan sa San Clemente. Kaya medyo malaking market to. So lahat ng papuntang Manila ay kakanan dyan mamaya at ako naman ay kakaliwa na. Ako ang magte-thank you. Bye bye guys. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Yan guys, naihatid na natin sila. So nag-enjoy silang lahat dito sa ride na to. Thank you din guys sa kanilang time. At sobrang overwhelmed din naman ako. At yun, napaka-humble nilang lahat guys. King Tut Rider, the best kayo. So ang dami palang binigay sa akin na giveaway ni King Tut. Thank you very much sa inyo guys. At mamaya susubukan namin ni Mrs. Max itong mga binigay ninyo. Approve? Approve? Sabi sa inyo, yari sa akin siya mamaya. Approve daw, approve. Hanggang dito na lang ang aking vlog ngayong araw. Thank you very much for watching. Again, this is Kuya Alfred kasama ang aking Mrs. na maganda, Mrs. Max. Bye bye guys. Alfred Watermax, ang pambansang tubig splash. Ayan guys, dito pala tayo dun sa may naalala niyo yung tulay na bumagsak. Ito pala yun, yung Wawa Bridge. Tignan natin kung makakadaan tayo ngayon. Medyo parang one way lang yata siya. So hintay lang muna tayo dito guys. Shoutout muna dito. Shoutout, boss. Oh yeah. Sige. Sige. And guys, so pinatuloy na kami dito. One way siya. Kaya pwede kang mag-counterflow kahit double lane kasi one way. Ito yung bridge na bumagsak. Iyan oh, yan, update ko lang sa inyo guys. Buo na siya, pero light vehicle lang. Bawal dumaan ang mabibigat. Ayun oh. So imagine nyo, yan doon oh. Lumaglag yung dalawang truck dyan no. Mabuti naman at wala masyadong nasaktan nung trahedyang yan. Gumawa sila ng temporary na na tulay. So yan, saktong isang sasakyan lang talaga ang pwedeng dumaan. So yun, bawal ang truck guys. More on light vehicle lang. Alright.